Ayan po mga kaibigan, magkakaroon na ng tinatawag nilang peaceful rally. Itong peaceful rally daw, sabi nila. Itong tatlong organisasyon, religious organization na INC, Iglesia ni Cristo, KOJC ni Kibuloy, at JIL ni Brother Eddie Villanueva. Na sinasabi ng iba, ito raw ay peaceful rally lang ang tawag, pero talagang ang purpose daw nito ay para patalsikin si PBBM. So hindi natin alam, ano? Yan ay napanood din lang natin sa mga vloggers, ang karamihan ay lawyers. Ang iba ay mga hindi umano ay political analysts. Ang tawag naman ng iba sa kanilang sarili ay political hecklers. So yan, abangan po natin kung totoo ba ang purpose talaga dyan ay patalsikin si PBBM. So kung yung makikita, ito namang INC ay nakita natin na talagang ito naman ay pabor na pabor sa mga Duterte. Si Sara talaga pinagtatanggol nito at kitang-kita naman sa body language na si Sara kanilang sinusuportahan, pinagtatanggol. At sa katunayan silang pumilos doon sa impeachment para huwag matuloy yung impeachment, isa sila sa nag-organisa ng as usual tinatawag nilang peaceful rally. So ito namang KOJC ay given na naman niya. Siyempre gusto nilang ikangay mapalaya si Gibul. Yun ang isa nilang concern, I think. Ay siyempre pag tumalsik si PBBM, may pumalit na kakampi nila, di malamang mapapalaya si Kibuloy. At babalik itong SMNI. Bagamat nadyan pa rin naman ang SMNI kaya lang ay as a YouTube na yata, no? YouTube channel, ano? Ito namang JIL, Jesus Lord Movement ni Villanueva, ay siyempre ang focus naman yan, ang isang focus niyan ay siyempre para iligtas din si Joel Villanueva. Kasi talagang napakarami ng nagsasabi na mga witnesses na siya ay talagang tumanggap diyan sa flood control projects na yan. So yun po, kaya sana ay kumilos din itong mga Katoliko sa pamumuno ng pare at mga madre, hindi para suportahan ng isang politiko o kung sino mang grupo, kundi para bulat-latin, manawagang bulat-latin at bilisan na ang pag-imbestiga. Kaya yan mga sangkot ay kapanalig ni PBBM or ni Sara Duterte, dapat wala sinisino, tuloy-tuloy na investigasyon. Yan namang nakawan na, yan may open secret naman yan sa lahat ng panahon, sa lahat ng administrasyon nangyayari naman yan. Ngayon medyo nabulat-lat lang kasi nauna pa rin nga si PBBM na paimbestigahan yan. Nung panahon ni Digong, hindi masyado nabulat-lat yan. Bagamat pinipiga talaga yung Parmali, yung Boracay Beach sa Manila. Binubulat-lat yan, pero talaga tinututulan niya ni Digong nung panahon niya. Yun yung sa Parmali investigation, di ba pinagbawalan niya kanyang mga cabinet secretaries na dumalo doon sa hearing ng Senado. At si Gordon na ngayon ay nagsasalita laban kay Digong tungkol sa Parmali sa mga in-import na medical equipment na overpriced. Nung nakaupo si Digong, nagsilbi rin naman siyang tuta pinagtatanggol niya, nagdebate pa nga siya ni Trillanes dati. Pinagtatanggol niya si Digong, isa siyang enabler, ika nga. Kasi noon walang makapengol talaga, kaya nangyari isang parang halos buong sindikato, walang makapengol Hawak sa ilong ang Senado, hawak ang lower house, hawak ang LGU. Binubusalan ng mga Pilipino. Pag ikaw ay pumuna, ikaw ay ire-red tag. At sino ang pasimunan pag-red tag? Ayan, SMNI, yung mga angkor dyan. Si Boying Rimulya mismo. Di ba nag-red tag ng gusto yan sa mga rally ni Leni Robredo? Yung mga umatenda estudyante raw doon ay mga NPA or mga NPA sympathizers. So, ayan, mga red taggers yan Ay noon kapag pati dyaryo, TV, ay isasara ka talaga. Sinara ang ABS-CBN. Inquirer, tinira. Rappler, tinira. Pati yung editor-in-chief nito, si Maria Ressa. Pati senador pinakulong, si Laila Diliman, eventually na-absuelto naman. So sa ngayon, wala namang gano'n. Si administrasyon ni PBBM, wala namang masyadong red tagging. Halos walang red tagging talaga. At meron tayong freedom of speech na tinatawag kahit pa paano. At higit sa lahat, ay lumalaban siya sa China. At least in principle, hindi namang gera nasalita lagi ni Digong, hindi tayo pwede makipaggera. Hindi naman paggera kailangan natin Kailangan natin panindigan lang natin yung West Philippine Sea dahil meron na ring desisyon dyan, ang International Court, na yan ay atin. Bakit mo ibibigay sa China? Hindi ka naman kailangan makipaggera. Pero kung gigerahin ka dahil dyan, alam nga naman, nakatayo ka na lamang. Siyempre, kahit pa ako ay pipitik-pitik din, Pero come to think of it, pagpalagay natin, worst scenario, sa kung ano pa mang kadahilanan, kung mapatalsik si PBBM, ay sinong papalit? Ay di siyempre si Sara, gusto din ba si Sara ang pumalit? Ano ba mangyayari kung si Sara ang maupo? Abay di siyempre, lalaya si Kibuloy.
tuloy ang red tag. Malamang magre-red tag niya si Sara. Ire-red tag niya lahat ng ikangay pupuna sa kanyang gobyerno. As usual, balik China ang ating administrasyon. Ang administrasyon ni Sara, siyempre, sisip-sip na ulit sa China. Wala na yung pinaglaban ni PBBM, biglang baliktad dyan. In other words, balik tayo sa dati, at pag minamalas-malas, ay baka worse. Malamang bumalik ang tokhang. Okay? Although, pwedeng magiging mellow na lang yan at hindi na gaya ng tokhang ni Duterte kasi siyempre kahit pa paano, si Sara ay matututo dun sa lesson ng kanyang ama. Pero, may posibilidad pa rin ituloy niya ang tokhang kasi wala na tayo sa ICC, so hindi na tayo sakop. So, pag nag-implement si Sara ng tokhang, o nga pala, pag implement siya ng tokhang, malamang hindi na siya makakasuhan. Malamang ha? Although hindi ko sure kung may ibang batas na pwedeng ipasok para makasuhan ng isang presidente, kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, noong maupo ang Pangulong ito. Halimbawa, si Sara nga. Ano pang mangyayari? Yun nga, balik tayo sa pag-sip-sip sa puwet ng China. Balik ang red tagging, balik ang tokhang, balik ang sigibuloy. Ano pa, maalis ba ang pagnanakaw? Nako, hindi ko. Sinasabi ko yung pagnanakaw ay bahagi na po ng ating kalakaran sa Pilipinas. Yan sa paniniwala ko, sa paniniwala ng marami, I think, nag-iiba-iba lang po ang level ng pagnanakaw. Halimbawa, yung administrasyon ito, hindi masyado matakaw, sumunod, mas matakaw. Ganun lang po diyan lang nag-iiba-iba since time memorial. Tingnan mo mga nakakasuhan ngayon, medyo masusurpresa ka ng kaunti, nasangkot sa mga ganyan. Si Luistro, nag-iimbestiga na sa Quadcom, Tricom. Pero ngayon, isa siya sa kakasuhan sa mga ikangay malos daw na project dyan sa Batangas. Kita nyo yan? So, anyway, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa sinasabi ng peaceful rally. Dito ba meron na naman mag-grandstanding? Prayer rally daw, pero walang gagawin kundi batikusin si PBBM at ang mga project nito. May mananawagan ba mga retired military officers na pabagsakin? Susugurin daw Malacanang, meron ba? Ay kung tutusin, swerte pa rin itong mga to Yung mga nagpahayag sa mga nakaraang mga rally na susugurin ng Malacanang, hihilahin pababa si Marcos. Swerte sila kasi hindi sila sinasampahan ng kaso. Ay kung kay Digong yan, ay yari na. Yari ka. At dito hindi, kahit pa paano na-enjoy ng ating mga civil society ang pumuna. Mag-criticize sa gobyerno. Maglatag na ka lang hinaing. Huwag ka lang maninira tulad ng nangyari noong September 21. Halata naman pakawala yung mga nanira doon ng traffic light, sisirain mo yung mga truck na doon. Meron daw isang lawyer, sigaw na sigaw sa kalsada. Meron daw lawyer at meron dating politiko na sangkot dyan. But anyway, abangan natin kung ano ba mangyayari ito sa peaceful rally na tinatawag at ika ngay magbubukrot-bukrot. Imaginein mo, KOJC, INC, JIL, na kahit mga religious groups ay iba-iba rin ang kanilang mga pananaw. Mga interpretasyon sa Biblia ay iba't iba. Pero ito, magsasanib pwersa. Para daw sa peaceful rally. Abangan natin, kung nga ba peaceful o grandstanding lang para banatan ang administrasyong PBBM. Tandaan din natin, anumang relihiyon ang kinabibilangan mo, tayo ay pinanganak, tayo isinilang sa mundong ito na may sariling isip, sariling puso, sariling diwa. At ang pinuno ng isang relihiyon ay walang monopolyo ng tama o mali. Ikaw pa rin bilang tao. Ikaw may sariling isip at sariling puso. Ikaw ang magdidesisyon para sa iyong sarili. Hindi lahat na sinasabi ng isang pinuno ay tama. Wala siyang monopolyo. Binigyan ka ng utak, binigyan ka ng puso, may sarili kang magdesisyon para sa iyong sarili, hindi para maging panatiko. Ano man ang relihiyon mo, meron kang kalayaan na sundin ang nilalaman ng puso mo at ng utak mo. Hindi maganda na ikaw ipadidikta sa iyong pinuno na yan ay tao rin lang yan. Tao yan. Pumulot lang yan sa Biblia ng mga talata na papabor sa kanyang relihiyon. Pero ang totoo, tao yan. Minsan mas makasalanan pa yan kaysa iyo. Nakikisama sa magnanakaw na politiko. Ano tawag mo dyan? Sinusuportahan ang magnanakaw na politiko. Ang mamamatay tao na politiko. Ang mandarayang politiko. Sinusuportahan. Tapos ginagamit kayo mga miyembro. Ano tawag mo dyan? So, huwag maging panatiko, may sarili kang utak. Ginawa ka ng Diyos na may utak, isip, para mag-decide para sa iyong sarili.
Hindi para sa yung boss, hindi para sa yung amo. Hindi yan Diyos, yan ay tao. Tama? Ibinalita kanina ni Secretary Boying Rimulya, ba hindi na pala, ombudsman na pala. Ni Ombudsman Boying Rimulya na may warrant of arrest na raw, si Senator Bato. Ay binawi naman to ni Another Rimulya, yung kapatid na nasa DILG. Wala pa raw red notice. So, play of words to. Ang sinasabi ni Ombudsman Boying ay warrant of arrest. Ang sinasabi naman ni DILG Secretary Rimulya, John Big, ay wala pang red notice. Ibig sabihin ba nito ay malamang may warrant of arrest pero walang red notice. Ayaw ko kung anong technicalities niya, no? But anyway, pero nga, naniniwala ba tayong ma-arresto agad si Bato? Si Bato ay hindi siguro ma-arresto ng kasing bilis ng pagkaka-arresto kay Duterte. Bakit kanyo? May wala na kasi ngayon eh. Wala na si General Torre. So, hindi natin sigurado kung yung pumalit kay General Torre ay merong ganun ding tapang o ganun ding lakas na loob para ipatupad ang warrant of arrest. So, sinasabi ng mga abogado ni Senator Bato ay pupunta muna sa korte siguro. Ihiring muna itong warrant of arrest na ito, pero meron din tayong batas. Nalimutan ko na Republic Act na yan na nagsasabing kapag mayroong isang kaso sa abroad, overseas, ay pwede nang isurrender ng Government of the Philippines ang isang akusado sa international entities, international court like ICC. Tapos yung bagong panukala ng Supreme Court, bagong nilabas na panuntunan ng Supreme Court sa extradition, ay sa tingin ko ay hindi mag-a-apply dahil pag sinabi extradition, state at saka ang kapartner niya state din, parehong bansa. Ito ng ICC, hindi naman ito bansa eh. Isa itong International Criminal Court. Kaya inilabas ng Supreme Court tungkol sa extradition ay mukhang hindi mag-a-apply dito sa kasong ito ni Senator Bato. Pero abangan pa rin natin. Yan ang latest ay lumabas ng araw, warrant of arrest. Tinatanggi naman ng isa na wala pa raw red notice. Tingnan natin kung ang pumalit kay General Torre na hindi ko na matandaan kung sino pumalit sa kanya ay susundan ang iyapak, ang halimbawa na iniwan ni General Torre na pag sinabing arestuhin mo ito, inaaresto niya, walang patupig-tumpik, inaresto si Kibuloy, inaresto si Digong. Meron pa bang ganyan nakapalit siya na makakapagpatupad ng warrant of arrest na walang patupig-tumpik, walang pag-aagam-agam, walang sinisino? Yan ang ating aabangan mga katoto. Kung meron pang katulad si General Torre sa balat ng Pilipinas, sa balat ng PNP o sa balat ng CIDG.